Kahit bumaba na ang tubig sa Marikina River at humupa na ang baha, ayaw pa rin umuwi ng ilang evacuee. Live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, anong update dyan? Julius, alam mo sa pag-iikot namin kanina, wala na kaming nakitang baha sa malaking bahagi ng Marikina. Pero marami pa ring mga residente na nanatili sa mga evacuation center matapos silang lumikas nang tumaas ang tubig mula dito sa Marikina River. Pasado alas 10 kagabi nang tumunog ang alarm sa Marikina River, hudyat na umabot na sa 18 meters o pinakamataas na level ng tubig. Pinalikas agad ang mga residenteng malapit sa ilog, lalo't binahagad ang ilang lugar sa lungsod. Kaninang umaga, ganito na ang itsura. Unti-unti nang bumaba ang level ng tubig sa ilog. Humupa na rin ang baha. Sa kabila niyan, marami pa ring residente sa mga evacuation center ang ayaw umuwi dahil pabugso-bugso pa rin ang ulan. Gaya ni Menchi Ramos na nananatili ngayon sa Santo Niño Elementary School. Sanay na. Hindi ba kayo napapagod na gano'n? Napapagod, kaya lang wala magawa. Siniguro naman ng LGU at DSWD na may sapat na makakain ng mga evacuee. Nabigay rin ng mga gamot ang DOH, gaya ng pang-iwas leptospirosis. Ayon sa Marikina LGU, mabilis bumaba ang baha sa kanilang lugar dahil sa ginawang dredging sa Marikina River. Pinalalim natin at pinalapad yung ilog. Nilalagyan na ng slope protection. So para hindi gumuho ulit yung gilid ng ilog. Julius, sa ngayon ay nasa 15 meters ang taas ng tubig dito sa Marikina River. Kahit medyo umuulan ngayon, parang hindi naman nadadagdagan ang taas ng tubig na ito. Wala rin gaanong traffic dito sa Marikina at dahil nga humupa na ang tubig dito sa Marikina River, nagsimula na rin ang cleanup operations kanina. May mga truck ng bumbero nag-iikot sa mga lansangan dito sa Marikina para tanggalin yung putik na iniwan ng baha. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Daan-daang pamilya ang inilikas sa Rodriguez Rizal dahil sa umapaw na ilog. Bukod sa tubig, perwisyo rin ang putik. Live mula sa Rodriguez Rizal, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta? Abay siguradong pahirapan ang paglilinis dyan. Cheryl, paglilimas ng putik ang buong araw na inatupag ng mga residente rito sa Barangay Manggahan sa Rodriguez Rizal. Umapaw kasi ang katabi nilang Mango River kaya pinasok ng putik ang kanilang mga bahay. Nagpalipas ng magdamag ang nasa 200 pamilya sa covered court na ito sa Barangay Manggahan sa Rodriguez Rizal. Umapaw kasi kahapon ang Mango River kaya inilikas sila ng mga otoridad. Kasama sa mga lumikas si Christine at 3 niyang anak. Binalikan niya ang kanyang bahay para ipagpatuloy ang paglilimas ng putik. Maiiyak na lang po. Magpapanibagong buhay na naman, magpapanibagong bibili na naman ng gamit, maghahanap ng pambili para may magamit. Kanya-kanyang dinis na rin ang mga residente. Pati ang katabing barangay, nakamonitor din sa umapaw na Mango River. Baka kasi umabot din sa kanila ang baha. Ang residenteng si Felix Sidaya, iniakyat na sa second floor ang ilang gamit. Nakataas talaga. Taas na yung mga rep, mga TV, second floor. Buti nakagawa na kami ng second floor. Rumaragasa rin ang tubig sa spillway sa pagitan ng Barangay San Isidro at San Rafael. Hindi muna ito pinadadaanan sa lahat ng klase ng sasakyan dahil na rin sa malakas na agos ng tubig. Cheryl, suspendido ang klase bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong Rizal dahil pa rin sa nararanasang ulan dulot ng habagat. Bukas pa rin ang mga tanggapan na nakatuon sa serbisyong medikal, pagresponde sa disaster at emergency at iba pang basic at essential services na higit na kailangan tuwing may sakuna. Cheryl. Maraming salamat, Dave Abuel. Susunod, pagdedeklara ng state of calamity sa Maynila, pinag-iisipan ni Mayor Isko para matulungan ang mga binaha. At bagyong Wifa o Krising sa China, halos tangayin ng hangin ang mga residente.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.